Ilang sakuna pa ba ang kailangan nating maranasan bago natin mapagtanto na hindi lang kalikasan ang problema, kundi pati na rin ang sistemang matagal nang may pagkukulang? Bilang isang estudyante at mamamayan ng bansang ito, naniniwala akong kayang umunlad ng Pilipinas. Kaya nating maging isang bansang maayos, ligtas at may pag-asa. Ngunit habang tumatagal, mas nakikita nating hindi kakulangan sa yaman ang tunay na dahilan kung bakit nahihirapan ang ating bayan, kundi ang maling paggamit at pamamahala nito. Sa panahon ngayon, bilyong-bilyong piso ang inilalabas para sa mga proyektong dapat sana'y proteksyon ng mamamayan, tulad ng flood control projects. Layunin nitong maiwasan ang pagbaha at maprotektahan ang buhay ng tao. Pero nakakalungkot isipin na may mga proyektong hindi natatapos, may mga substandard ang pagkakagawa at mayroon pang tinatawag na ghost projects. Ayon mismo sa ulat ng Commission on Audit o COA, may mga flood control projects sa pinaiimbestigahan dahil sa maling paggamit ng pondo at kakulangan sa maayos na implementasyon. Habang ang ordinaryong mamamayan ay hirap kumita ng pera at tapat na nagbabayad ng buwis. May mga pondong tila nawawala na lamang ng walang malinaw na pananagutan. Masakit pa rito, marami ng kaso ng korupsyon ang nababalita, ngunit tila kakaunti lamang ang tunay na napaparusahan. Habang ang mahihirap ay mabilis maparusahan sa maliit na pagkakamali. May ilan sa may kapangyarihan na tila patuloy pa ring nakakalusot. Dahil dito, maraming mamamayan ang nawawala ng tiwala sa sistema at hustisya ng bansa. Mas naging totoo sa akin ang lahat ng ito nang maranasan namin ang 6.9 na lindol sa Bogos City. Sa araw na iyon, nakita namin kung paano madaling nasira ang ilang gusaling itinayo ng pamahalaan. Bilang ordinaryong mamamayan, nakakatakot at nakakadismaya isipin na ang mga gusaling dapat sana'y nagbibigay proteksyon ay hindi pala sapat ang tibay. Doon ko mas naunawaan na ang korupsyon ay hindi lamang simpleng pagnanakaw ng pera. Maaari rin itong maging dahilan ng panganib at pagkawala ng buhay. Ngunit bilang kabataan, naniniwala akong hindi dapat manaig ang katahimikan. Dahil kapag nanahimik tayo, para na rin nating hinahayaan na magpatuloy ang maling sistema. May magagawa tayo. Nagsisimula ang pagbabago sa pagiging mulat, mapanuri at responsable sa pagpili ng mga leader na tunay na may malasakit sa bayan. Hindi tayo dapat nagpapadala sa matatamis na salita at panandali ang tulong, dahil ang epekto ng maling pagpili ay maaaring maramdaman ng buong bansa sa mahabang panahon. Naniniwala ako na may pag-asa pa ang Pilipinas. Ang pagbabago ay hindi lang nakasalalay sa mga nasa gobyerno, kundi pati sa bawat mamamayang handang makialam, magsalita at manindigan para sa tama. Sapagkat ang bansang lugmok ay maaring bumangon kung ang mamayan nito ay mulat, nagkakaisa at may tapang na ipaglalaban ang tama. Maraming salamat.